What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, John Paul, and for today's video, I will be sharing to you my tips on when is the best time to redeem our cashbacks from our credit card. And before we begin, let me share this verse to you from Isaiah chapter 40 verse 31. It says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." What a beautiful reminder, especially kapag nakakaramdam tayo ng bago or pinanginaan tayo ng loob. So we must always put our trust in the Lord. And it's a beautiful promise that every time we put our trust to God, He will surely renew our strength and we can be like eagles, soar on wings, and we can move forward. So one of the reason kung bakit ako naging interesado sa mga credit cards is because of cashback. So madami kasi mga types na mga credit cards na ino-offer ng bawat bank. So may mga cards na nag-earn ng mga points, may mga cards naman na nag-earn ng cashbacks, may mga cards naman na iba-iba yung mga benefits, depende sa preferences or spending natin. Pero for me, mas rewarding talaga para sa akin yung mga cashback credit cards kasi parang realistic siya kasi every time na nag-spend ako, so, nakaka-encourage kasi iniisip mo na agad na may katumbas siyang cashback sa bawat spending. Kaya for me talaga, sobrang love ko talaga yung mga cashback credit cards compared from the other types of credit cards. And my very first credit card nga mga pala guys, itong BPI Amore Cashback Credit Card. And yung pinaka-latest ko namang credit card is itong China Bank Home Visa Platinum. So, itong cards na ito mga palangga, both of them is manual yung pag-redeem ng cashbacks. Unlike with dito sa isa kong credit card na HSBC, automatic naman dito yung pag-reflect ng cashback. So, hindi mo na kailangan pang itawag para mag-redeem. So, kung ano mo yung mga na-spend mo with this cycle, so makakompute at mag-reflect na siya on the next statement, which is mababawas na siya automatically sa total outstanding balance. Unlike dito naman sa dalawa kong cards na to, dito sa BPI Amore at saka dito sa China Bank Home Visa Platinum, so pwede ko siyang ipunin kasi manual yung pag-redeem ng cashback. So, it's up to me kung kailan ko siya gustong i-redeem at kailangan ko siyang itawag or is mag-submit ng request sa platform or sa customer service nila para ma-redeem ko yung cashbacks na naipon ko dito sa cards na ito. Pagdating naman sa pag-redeem mga palangga, wala namang talagang exact time. We can redeem our cashbacks anytime naman kung kailan natin gusto at saka kung eligible na. Dito kasi sa BPI Amore is minimum of 500, increment of 500 pesos. So, yun yung pwede nating ma-redeem. Dito naman kay China Bank Home Visa Platinum. So, any amount pwede nating i-redeem. Pero anytime naman pwede tayong tumawag sa customer service nila or mag-submit ng request para ma-redeem natin yung mga na-collect nating cashbacks. And based from my personal experience mga palangga, meron palang best time on when to redeem our cashbacks. So, kung may mga ganitong types kayo ng credit card or cashback cards na pwedeng ipunin, tapos it's up to you kung kailan nyo siya i-redeem, well, this video is perfect for you. Makakatulong itong mga tips ko based from my personal experience. So, first tip natin is collect your cashbacks and plan the date of redemption. So, di bali, ang ginagawa ko dito mga palang guys, iniipon-ipon ko muna yung mga na-earn kong cashbacks and then magpa-plan ako ng isang beses ko lang siyang i-redeem sa isang taon. So, sa case ko, ang ginagawa ko, iniipon ko muna yung mga cashbacks. Well, let's say for example, for the year 2026. So, ipunin ko muna yung mga cashbacks na na-earn ko starting from January to December and then, i-redeem ko na lang siya every January of the next year. So, ganun yung pattern ko ng pag-redeem ng mga cashbacks. Kasi kapag ganun yung pattern ko, alam mo yung parang ang isang bagsakan na lang siya, tsaka worth it siya, parang feel mo sobrang rewarding yung feeling kasi nga is malaki na yung cashbacks na pwede mo ma-redeem kasi naipon na siya na naipon for the whole year. And now, it's up to you naman kung kailan nyo siya i-redeem, pero ayun nga, mas maganda kung once a year niya siyang i-redeem para isang bagsakan lang talaga yung pag-redeem, tsaka mas malaki yung maiipon yung cashbacks. Now, sa case ko, gusto ko talaga yung January, month of January talaga yung month na ni-redeem ko yung mga total earned cashbacks ko. The reason behind that kasi yung January bill is sa pinakamalaking chunk talaga, yung pinakamalaki kong bill sa mga credit cards ko is every January. Kasi nga, yung coverage nun is yung mga spending ko nung December. At alam niyo naman, pag December, holiday, ang dami yung mga expenses, dami yung mga spending, bili dito, bili doon.
bibili ng mga pangregalo or bibili ng mga panghanda or mga kuanik-anik. So, malaki talaga yung mga naging spending ko tuwing December. Kaya naman lahat ng mga spending na yun, nag-reflect siya sa January. Kaya, alam mo, malaking tulong talaga sa akin itong mga cashbacks para masuportahan at mabawasan yung babayaran ko from that particular bill. And again, sobrang laking tulong talaga siya mga palangga kasi nga, 'di ba? Iisipin mo 'yun, sobrang dami yung naging spending, tapos lalo na kapag limited lang yung ating mga income. Tsaka, mafe-feel mo talaga yung reward kasi pagdating ng December, nandun na yung lahat ng mga spending natin, ang laki ng mga charges natin, ang laki ng mga expenses natin. So, pagdating ng January, so, malaking tulong talaga siya para mabawasan yung mga babayaran ko, yung mga na-spend ko na. Now, it's up to you naman kung kailan nyo siya gustong redeem. Depende kung ano yung month na kung saan sobrang gastos kayo, or kung, for example, kung sa tuwing birth month nyo, mas magastos kayo. So, maybe that's the best month for you to redeem your cashback. At mas maganda nga siya isang beses lang sa isang taon para naiipon talaga siya, naiipon. Kasi kapag naiipon siya, sabi ko nga kanina, mas mafe-feel mo na sobrang rewarding kasi isang bagsakan, tsaka malaki na yung kanyang value ng total cashbacks na na-earn natin. So, ayun nga, i-collect nyo na muna lahat ng mga cashbacks nyo. Wag mo na yung redeem ng redeem para mas maganda talaga siya na isang bagsakan na lang yung pag-redeem. Tsaka isang request lang talaga. So, ipunin nyo muna na ipunin yung cashbacks nyo and then mag-plan kayo when is the best time, kailan nyo ba, or i-schedule nyo siya kung kailan nyo siya i-redeem. At mas maganda kung isang beses lang sa isang taon. Pero it's up to you na, pwede naman 2 beses sa isang taon kung malalaki talaga yung mga cashbacks nyo, or for example naman, pwede naman like kapag may mga emergencies kayo, tapos hindi nyo masyadong, alam niyo yun, mabayaran yung total na naging spending nyo, or kailangan nyo ng support, wala kayong masyadong pangkuhanan, and then meron tayong pwedeng i-backup, which is yung mga cashbacks na na-earn natin. By the way, kung gusto nyo ng mga ganitong contents, please support me by clicking that subscribe button and palike na rin ang video na to. At kapag may mga recommendations kayo or content recommendations for our next videos, o sa mga future videos natin, comment nyo lang in the comment section. Maraming salamat po. And the second tip is spend before redeeming. So, yung mga cashbacks kasi na ma-earn natin sa mga credit card natin is pambabawas lang siya sa magiging total outstanding balance natin. Hindi siya in the form of other cash or in the form of any amount na madadagdag sa ating savings, ganun. So, hindi siya ganun. Kung kapag nag-redeem kayo ng cashbacks nyo, especially kung hindi pa kayo familiar on how cashback credit card works, kapag nag-redeem kayo ng cashbacks, mga cashbacks, most of the time, is mababawas siya sa total outstanding balance natin. So, kung may bill kayo sa credit card na 500 pesos, tapos yung cashbacks nyo is 300 pesos. So, pwede nyo gamitin yung 300 pesos cashback pambawas dun sa magiging total bill nyo. So, ganun yung process or ganun nag-work yung cashbacks. So, before spending nga muna, check nyo muna kung magkano na ba yung total nyo yung cashbacks na na-earned. And then, kapag alam nyo na kung magkano na yung total na cashbacks na na-earn nyo, then, i-spend nyo muna yung card nyo, gamitin nyo muna yung card nyo, pwede nyo bilhin kung ano yung mga gusto nyo. Let's say, for example, gusto nyo bumili ng gadgets or bumili ng appliances. So, kung ganun, nag-i-equal siya dun sa amount ng cashbacks na na-earn nyo na. So, gamitin nyo na yung card nyo to spend, and then, saka nyo mag-request ng redemption. So, kung gusto nyo maging rewarding talaga yung cashbacks nyo, so, mas maganda talaga to spend before redeeming our cashbacks. Especially for the month of December, let's say, for example nga, na ang total cashbacks na na-earn nyo for the whole year is 5,000 pesos. Tapos, gusto nyo bumili ng appliances. So, pwedeng gamitin nyo na agad yung card nyo pambili ng appliances sa mga pangregalo. So, kapag nakapag-spend na kayo na total of 5,000 pesos, then, pwede nyo nang i-request to redeem that 5,000 pesos para ma-cover yung naging spending nyo sa card. After natin ma-spend lahat, itawag na agad natin sa mga customer service o sa bank natin para mag-request ng redemption para, alam mo yun, kapag pumasok, nag-post na yung nagamit natin, is magpo-post na rin yung credit o yung cashbacks na i-redeem natin para ma-shoulder o ma-cover niya yung naging spending natin. And third tips naman natin is redeem our cashbacks at least 7 to 10 business days before our statement date. So, kung i-redeem natin siya mga palangga within 7 to 10 business days, mas maganda na mag-spend na rin tayo within 7 to 10 business days before our statement date para kasi ma-avoid natin yung confusions. Para sa isang bill lang talaga siya mag-reflect. Kasi bawat bill natin is meron yung mga statement date, and lagi ko ang sinasabi sa mga credit card videos ko na sobrang importante talaga na alamin natin kung ano yung magiging statement date natin. Kasi yung statement date na yan is yun yung magiging close date ng billing cycle natin.
And yan hindi yung araw na may expect natin yung pag-generate ng bill. And for that one, doon na naka-indicate lahat ng mga charges or mga nagastos natin for that billing cycle. Now, kung paghiwa-hiwalayin nyo pa siya, malilito talaga tayo magkakaroon ng mga confusions. Pero kung sa isang billing cycle nyo siya in-spend, tapos doon na rin kayo nag-redeem, so mababawasan yung mga confusions natin kasi nandun na siya mag-reflect sa isang statement. So let's say for example nga kanina na kailangan muna natin mag-spend bago mag-redeem, dito naman is kailangan ma-redeem na natin siya within 7 to 10 business days bago matapos yung ating statement or bago yung ating statement date or mag-close yung ating billing cycle. So let's say for example nga na nag-spend tayo ng 5,000 pesos, nag-redeem na tayo, ganun. And then after natin mag-redeem, make sure dapat within 7 to 10 business days. Kasi with that time frame, inaalaw natin yung banks na ma-process yung ating cashbacks. Hindi kasi agad-agad na kapag nag-request or nag-redeem kayo ng cashback is magpo-post na agad siya sa statement or sa platform o sa card natin. So, may mga processing time kasi ang bawat banks. May mga banks na 3 to 5 business days, yung iba naman 5 to 7 business days or 7 to 10 business days. So with that time frame, inalaw natin yung bank na ma-process yung cashbacks para mag-reflect. Para pag nag-reflect yung cashbacks is magpo-post na siya kapag dumating na yung ating statement. So I guess that's it for today. Sobrang short lang ng video na to, but those are my tips when it comes for redeeming our cashbacks. Mas maganda din talaga na i-monitor talaga natin yung mga na-earn nating cashbacks para alam natin or updated tayo kung magkano na nga ba yung ating total cashbacks na na-earn. And sobrang rewarding siya kapag nakaplan na siya kung saan natin siya gagamitin at saka pagtulong na rin siya sa mga other expenses natin. And sa mga cashback card users dyan, share nyo din sa comment section kung ano pa yung mga tips na pwede nyong maibigay sa mga kapwa nating credit card holders of using cashback credit cards. At kung may mga suggestion nga kayo or any recommendations for our next content or next videos, feel free to comment below. And thank you so much guys for watching. Again, this is John Paul, and always remember that God loves you no matter who you are and what you have done. Let's just accept Jesus our Lord and our Savior. Thank you so much, and see you all in our next vlog. Bye!